course. All right. For those with thoughts and questions, don't worry. We will be having an open forum later on, so hold on to them. We still have much in store for you this afternoon. So, moving forward, please allow me to introduce our second speaker who will share with us the effects of mining operations in Homonhon Island. Let us give a warm welcome to Ms. Carmi Macapagaw, the President of the Homonhon Environmental Advocates and Rights Defenders, or HERD. Makakalikasang araw po, Ms. Carmi. Nice to see you po ulit. Sige pa, ulit. Ito po si Carmi from Humonhon Island. Uh, Maintay na tulog. Magandang hapon. So, mag-share po ng experience ko namin sa island when it comes to the intestine. Kanina po sa presentation ni PRD Suarez, Atty. Suarez, na-mention po niya na marami sa land cover ng Region 8 ay timberland. Kasama kami doon. Ang buong Humonhon Island, which is 20,000 plus hectares, ay pasok sa timberland. Kaya kami ay maraming ibigay na mining permit. And at the same time, sabi nga ni attorney, gateway kami ng mga uh, hazards, natural hazards like typhoon. So, ang nangyari ng 2013, the strongest typhoon that we have experienced, the Philippine Typhoon Yolanda, first landed in G1, in Homonhon Island. So, yan. So, mag-tikot ako ng babalik yung kanina si attorney ay Region 8, yung kanyang ipinakita. Tayo naman po ay mag-zoom in doon sa isang maliit na island ng Homonhon na part ng Region 8. Sige, next po. Kami po, ang HERD, Homonhon Environmental Advocates and Rights Defenders, ay isang cities organization po island-wide organization na organized kami last 2021 dahil nakita namin yung need na magkaroon ng boses tao, ang community, lalong-lalo na din sa desisyon pagdating sa ano bang magandang gamit ng resources na talagang nature-based ka at hindi compromise yung dignity ng hindi lang ng mga taong nakatira sa island, but at the same time, lahat ng mga creations na makikita sa island. So we are an organization that is member of different national networks and different policy-making bodies dito sa local level in the municipality of Kiev. Yan, si Hamon Island po, is nakita niyo po sa map, ay kami po ay nasa pinakadulong parte ng probinsya ng Eastern Samar sa Region 8. So, ito po nasa map, yung isang hiwalay dyan, yan po ang Homonhon Island. So, we are 3 hours away sa mainland G1 at nasa gilid na rin kami ng Pacific Ocean. And sa likod namin ay Mindanao na. So, Surigao or the Dinagat Island na po yung aming tawid sa likod. So, historical ang aming island because if naalala po ninyo, kami po ang unang lugar kung saan dumaong si Magellan during the voyage from sa Spain para maghanap ng mga spices. Napunta sila sa Homonhon Island. And the island has 8 barangays. We have 1,500 hectares and approximately 4,000 plus villages. Hindi na po kasama dyan yung mga mining workers. Itong population na nasa ng CSA, ay ito lang yung mga residents talaga. Kasi nagbabago naman sa season siya ng pagdingin na, mas maraming tao sa island. Next po.
Yan, so si Humunan Island ay kagaya ng ibang mga nakikita natin isla ay mayaman talaga sa nabastang agrikultura. Nandyan yung aming napaka ah, quality ng mga kalamansi, ingat ang aming marine product bilang ang Humonhon ay parte ng G1 Marine Resource Protected Landscape State. So talagang mayaman ang G1 sa produkto sa pangingisda. Ang tawag na sa amin dito sa Region 8 o sa even sa Visayas region ay kami ang fish capital, ang G1. At kasama siyempre ang Humonhon. Yes. Hindi lang sa Diamond Dagat, mayaman ang Humonhon. Humonhon Island comprise more than 50% of the land cover of the municipality of Cebu. Out of the 17,000 hectares land of municipality of Siwan, 10,000 plus doon ay Humonhon Island alone. Nagdaman pa over, expected talagang maganda diversity. Napaka-diverse when it comes to flora, fauna, at sa mga magagandang natural resources, beaches, mga sea, river. So, yun yung maipagmamalaki ng Cameron Island. There had been studies na ginawa for the diversity of flora and fauna of, so makikita po niyo dyan, may yung mga interested pa to know more about uh, Sumunhon, when it comes to flora and fauna, may naging research dyan si Ma'am Remo Ross. Let's see. Ngayon, ito yung pinagmamalaki namin rare species po ng ibon sa Humonhon Island kung saan dito sa buong Pilipinas, lima lang ang merong country. So, sa buong Region 8, sa Humonhon Island lang makikita ang red-dented Philippine kakato o kapala, yung common name na alam natin. In amin sa Humonhon Island, we locally name this bird as abukay. Abukay is in the study conducted by the Visayas State University College of Forestry and Environmental Science, with the support of CNPI, na-discover po na may presence pala ng abukay sa island. Unfortunately, 2017 lang yung study na yan, but our locals ay sinasabi na talagang before, sobrang dami ng abukay sa island. And this question actually, nabigyan ng permission ng mining company, but based on their report, lahat sila, nagsasabi, na ng rare species sa Humonhon. So, yun yung isang question doon. But, dito study po that the diversity of Humonhon Island ay meron pang hindi na discover ay marami pang posibleng mga rare species na nandoon. Kung magkakaroon lang ng mas malalim pa na pagkakaya sa Nara fauna and in the coastal ng island. Yan, sabi ko nga kanila, aside doon sa Katu, aside marine, meron kasi magagandang river. Sabi kasi ang Humonhon Island is watershed, malaki. Meron kaming magpunod, ironwood, or the hardest wood sa buong mundo, and many other endangered flora and fauna. Kita din island. That needs protection and conservation. Sabi sa Humonhon Island, parang malakas ang tingnan kung nasa-game out sa eight barangay. So, kung makikita niyo sa topo map na to ng Namria, hanggang tubig. Maraming tubig kung meron ng Humonhon. Napaka-abundant namin sa tubig. Sa buong munisipyo ng Giwan, kami
pinakamayaman sa tubig. Kaya pinipilitan sa map na yan, yung mga blue lines na yan, yan po yung mga water, ano po, natin. Next please. And isa yun, sa dahilan kung bakit si Magellan and yung grupo nila ay dumaong sa Hamonhan Island. After ay parang 3 months, na-voyage nila within Pacific Ocean, sa Hamonhan Island sila napadpad. At ang naging sentence nila kaya din sila nag-rest for 7 days ay dahil din sa magagandang uh, tubig na nakita nila. Kasi that time, need nila po ng replenishment ng kanilang mga pagkain, maraming may sakit, sila magpagaling. So they stayed in the island for 7 days. At ang punta ni Magellan sa amin, first marked us in the world map as ang tawag sa amin, part kami ng Philippine first exploration navigation of the world. Ito yung contribution natin ng Pilipinas diyan sa voyage ni Magellan. And it was already acknowledged and recognized by the National Historical Commission of the Philippines na Hamongan Island is now a marked site listed in the National Registry of Historical Sites and malaking recognition and this also deserves protection and conservation this ating batas. But unfortunately, despite doon sa mga nabanggit ko kanina na kagandahan ng Hamonhan, we are facing ang hindi magandang epekto ng pag-iinit. Hindi lang kami ngayon natatakot sa posible na maging epekto ng pag-iinaw. We are experiencing that. We are now, imagine nito, meron pong 5 large-scale mining companies simultaneously operating in our island. So, if you could imagine how would it impact our resources, our community, our living conditions. So the whole island has been subdivided already to mining permits. So 5 barangay dyan, mayroon ng approved mineral production sharing agreement and has active mining operations. 3 barangay have PSA also, pero hindi po sila nag-ooperate. Most of the time, mayroong ongoing application for typical habitat sa 3 barangay yan. Another conflict of land use. Kung saan merong mga Filipino speakers, magandang biodiversity, doon din pumapasok si mining. So, yun yung malaking question po kung paano sinamanage ng ating government ang ating national business. Yan. So, ito po yung mining companies na nasa island. Yung 4 na mayroong no production sharing agreement, and aside dyan sa mga PPSA holder, meron din silang mga pinatawag na operators. And these operators, meron silang subcontract. So, ilang 4 na mining company ang mayroong mining activity. Marami sila because ina-assign nila o binibigay nila sa ibang company yung portion of their rights para minahin. Para sabay-sabay na minimina ang area niya. So, ganun kalawak ang activity with translate kung hawak din sa community. And when the tour of Magellan landing, ang permit ni Beceta, yung kanilang sonic flow, ay describe si Hamonhan Island as a watery place of good time. Dahil din napakaganda, napaka-abundant
na water resources na. Kaya lang, nung dumating si mining, eto na siya ngayon. Actually, this is a video. If this can be played, thank you. Uh, ito na yung itsura niya. This is the exact place where Magellan landed. Dito sila nagpahinga, dyan sila uminom, dyan sila naligo, kumuha ito ng tubig, babaunin nila when they travel to Limasawa. But unfortunately, that's the itsura niya. So, siguro kung babalik si Magellan, it has been 500 years na ang lumipas. Definitely hindi na siya dyan pupunta. Definitely hindi na siya dadaon, hindi na siya iinom dyan. No one would dare to drink water from this time, from this statement. Kahit sino naman si yan. Yan. So this is the river na makikita nila Magellan from the sea kung saan sila dumaan. Pinakita nila ang laki nito actually, wala yung grade. Nang nag-celebrate kami ng Magellan landing celebration, nilalakad namin ang mga sabihin natin 5 kilometers. Kasama sa dinadaanan namin yung river na to, yung kanyang pinaka-ribs doon sa gitna ng bundok. Diyan kami naliligo, diyan kami kumukuha ng maiinom. Hindi kami nagdadala ng tradition for drinks kung nag-celebrate kami. Pero yung ngayon, dahil ganyan na yung itsura niya, hindi na siya maiinom, so nagdadala na kami ng bottled water, in containers, and we contribute to so much garbage in the air. So, yeah, that's very sad story for our historical. Gusto niyo yung parang kitang-kita yung civilization, nasa dati white sand po yan sa dyan, white. Kasi white beaches po talaga ang buong island. And in the background, nandiyan yung mga kalundot. So, it's something to really look into by our government ang isang historical site na supposedly ipagmamalaki sana natin na ganito na ito. Another thing is our homeowner natin. Wait na lang guys, we only have one secondary school. Natatagpuan sa dyan sa barangay Kasiguran, parang pinaka-center ng mga barangay. And unfortunately, the government gave a tenement permit for a mining company, which includes the area of our school. So, parang, ang ginawa ng Nina, kasi hindi naman nila pwede minahin yung school, pinalibutan nila ng Nina. And that's very, disappointing and ako galit na ginawa ng ating government kasi it really poses threat and risk to our students. Siyempre, yung ating kasing eskwelahan should have been a safe place for safe, healthy, and conducive area for learning. Pero, paano mo ibibigay yan sa mga kabataan kung yan yung ipapaligid sa kanya, maingay na mga heavy equipment, alikabok, na sobrang ikakadistorbo sa klase nila. And of course, this school has no water. Wala po yung water. Dati meron kami ginawa, nag-graduate of this school. Dati meron kami sapat na tubig. So now, ang ginagawa nila ngayon, naasa sila sa supply ng isang mining company. So parang bibigyan sila ng tubig, and hanggang saan aabot yung supply ng tubig, yun lang. Yung parang pinagsalit ng government ang comfort, ang karapatan ng mga kabataang mag-aral sa isang maayos at ligtas na plan over what economic benefit na I'm not sure kung sino po ba talaga yung nag-benefit na. Kasi with mga experience in the island, yun ang guys taxes paid by mining companies na yun yung ginagawang justification ng ating government as to allowing mining to operate.
Last year lang po kami, for the LGU, last year lang nakakuha ng share of the excise taxes paid to the government. Ang langit pa lang ang nakukuha. So, ibig sabihin, for so many years, we have been suffering from the impact of mining, and yet, ang inaasahang share ng LGU, ng barangay, ng community, ay hindi namin nakikita. So, yun yung uh, tanong na malaki over this mining industry sa Homonhon Island. Yan po ang isa sa mga uh, nangyari na grabe yung tabok ng kalos na balot yung buong island. Kasi imagine nyo po, 5 NPSA with 2 to 3 mining operators and subcontractors simultaneously doing mining activities in the island 24/7. Kasi hindi nila kayang i-control yung dust lahat ng area nila. Kasi hindi naman lahat ng area pwede nilang biligan. Kasi yun lang yung supposed mitigating measures nila eh. Mabiligan yung area para hindi mag-ano yung alitabok. But unfortunately, dahil police, sobrang sinit, kahit nagbilig sila, in just 2 to 3 seconds, siguro na uli. Pag dinaanan na naman yan ng heavy equipment, ano na naman uli yung so this is a very disturbing scenario po sa this place. This is a testimony of one of our students from Hamonon National High School, although in Waray-Waray kita, ang sinasabi ng puno dyan, sa school, kinakailangan na nilang mag-support ng face mask dahil sobrang likabot, at saka yung kasi nila, idaanan talaga ng mga equipment, mga vehicles, so talagang ang alikabok ay hindi talaga nasa-control at hindi na talaga nasa-control. And at the same time, sila naglalakad papuntang school, sila yung mga kalsada, dahil ano mga heavy equipment, madulas, maputik. Yun yung experience, yun yung nangyayari sa journey ng mga estudyante namin sa Hanahan. Next week. And this is Tatay Oscar, official post. Kasi sinasabi niya na out of his 9 children, lahat ng kanyang kinikita ay nagmula lang sa pangingisda. So in the next video, please, next clip, makikita niyo kung yung tubig, black clip pa. Nakikita niyo yung very state ng aming dagat. Diba, nakita niyo doon, grabe yung filtration, silang pula, and it comes from mining company. In this area, ito po yung mining company very near to our community. Nasa, siguro, 200 meters away or less than 200 meters away from our residential houses. 200 meters away from Humanang National High School. So, siyempre yung grabing ulan, wala pa yung bagyo yan, hindi pa bagyo. Airline pa lang, hindi pa nga nasa amin ang airline. Kumbaga, apektado lang yung G1 dahil nga kami ay laging tinatamaan ng mga heavy rain. Sobrang season sa lahat ng ilog na mayroong mining activities sa taas. And it will definitely go down to coastal area. Yun yung sinasabi ni Tatay Oscar. Kaya hindi ka naniniwala na mining lang ang paraan para mabuhay ang pamilya. Dahil yung natural resources natin, yung dagat, yung mayaman na nakukuha sa dagat, ay mas sustainable siya. Dahil aalis lang yung mining, maiiwan kami, sira ang aming environment, and wala na kami mapagkutunan ng anak sila. Next week. Ito ang isa sa example, hindi na kung sasabihin na ng ating gobyerno. Why would you allow a mining company
over an area that is a water source of the community. So malinaw po sa picture niyo, ano po yung aming community sa baba, ibigay mo ng National High School sa tabi, yung aming barangay water source, hindi nakikita. And yet, they approved an application for tree cutting permit in this area over that circle, yung pa-circle na yan. So, nag-issue sila ng tree cutting permit for a proposed mining activity sa area na yan. That would definitely destroy our source of water. Pero, dahil uh, aming malakas na pagtutol, dahil sa hindi talaga namin yan uh, pinabayaan, nagbarikada kami, tumulat kami sa lahat ng pwedeng silatan, position papers, petition, nag-attend kami ng mga lobby work, dialogue, hindi po natuloy ang pagmimina sa area mo. And then, ang dahil po ang aming established area na yan, hindi, we have been, ibig sabihin, nakasuhan kami. Sinasuhan kami ng mining company dahil sa pagtutol namin sa pagmimina. So, kahit yung pagpuprotect ng environment, it is still a risk, hindi lang sa buhay ng mga beneficiaries ng resources. Yung tumindig ka lang at magsalita ka against a project that will be detrimental to the community, uh, ang mas-slap, kami pa ang kasuhan. So, ang status po ngayon over this area ay mayroong implement ng moratorium temporary. Pangalan temporary. And we are very sad na temporary pero just the same, masaya na rin kami na napakinggan yung aming opposition. And we would really work hard na permanently ay hindi na mamina yung area. So this would really impact our water supply and of course yung living condition ng community. Imagine, ibabaw lang yun ang aming barangay. That's it. Ayan, so in another presentation, because of our opposition, binago ng mining company ang kanilang mapa. So, bigit na lang sila doon sa dalawang water sources na. Definitely, hindi rin pumayag yung barangay, hindi kami pumayag over the 25 hectares. Ang masakit lang, ang laging sinasabi sa amin ng government, even if natin. Wala kaming scientific data. We have no capacity. Wala kaming research over ano ba yung absorption capacity ng mga puno dyan, groundwater flow, ano pa mga scientific terminologies dyan sa pagdating sa tubig. At yun yung hinahanap sa amin ng government. And it's very sad na kailangan kami ang mag-provide sa amin ang burden of proof. That is just so, ano lang po, disappointing. Bakit kami ang hahanapan? Bakit kami kailangan mag-provide na trabaho man sana ng government natin to really check the operations and activities of the mining company. Yes, please. Yan. So, ito yung aming ginagawang barikada. So, nasa 2 months na po kami dyan sa area na yan na nagbabantay na hindi makapasok yung mining company, yung kanilang mga heavy equipment, papunta din sa lugar na pinupunta namin. Doon sa mga lapit na. Yung pag-siguran sa mga namin na talagang patuloy na lumalaban na hindi na ganun. Kasi every time started, so many issues has uh, lumitaw. Maraming issues ang lumitaw. Water crisis, yung unang-una, land use conflict, ang mga sukahan, ang mga farms, so kailangan i-dig up, kasi may tenement, yung mga eskwelahan, hindi na magiging conducive to learning ang kanilang environment, health hazards dahil sa pollution sa tubig, sa dagat, sa hangin,
sa ingay, sa community. There are community members that are working in the mining company. And hindi na iwasan magkaroon kami ng mga palitan ng opinion and biases on why mining is permitted in our area. So, hindi na iwasan. Even family members ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil lang sa nagtatrabaho sa mining ng isang family member. Uh, Yun yung isa sa mga nakaklap na impact ng mining. So, lahat yun, nakaangkla doon sa dahil kailangan namin ng trabaho. Kailangan namin ng livelihood to survive. And there is no other means for the community to earn money other than mining. So, parang we are pushed into accepting the fact na mining is the only available source of income in that island. Sa matagal na panahon. Yan yung experience ng community. Yes, please. Maraming balikan at pag-aralan pagdating sa mga pagmimina, lalong-lalo na sa mga island ecosystem kagaya ng Hamunon Island na mayaman sa natural na na sa mga hayop, sa mga puno, sa dagat. Ang dami kailangang pag-aralan. So, dito sa mga pag-aral na nagawa ng ilang mga estudyante na nagbigay ng panahon na pintahan kami, kita yung environmental and health risk, yung regulatory enforcement talaga ay napakalaki ng gap. Lalo-lalo na isolated kami, malayo sa Tacloban. We are 8 hours away from Tacloban City kung saan nandoon yung regulating agency. Ano po yung sinasabi ko na we need to accept that our livelihood depends now on mine. Na talagang way or walang opportunity for to earn a living in a more sustainable with our resources being protected at the same. So, yun yung isa sa mga nilalabi namin sa government. Nasama tingnan na hindi lang paghihina ang kayang ibigay na trabaho sa hamonhan. Ang mga napilitin ng Lubok is, sabi nga kanina ni Atty. Suarez, ang Region 8, ang Kaligyo, Hamonhan Island, ay gateway ng mga disaster. So, ating alagaan ang community resilience kung ang ating environment ay sinisiran. Ayan. And it needs more stronger legal framework. Kaya kami naglalabo talaga kami, nag mga court of action, call for policy reform, lalo na sa national government, sa legislative natin, isa sa yung mga nakapending na mga bills sa Congress. Ito nandyan yung ating Alternative General Management Bill, nandyan yung Right of Nature Bill, nandyan yung National Land Use Act. Ang dami po kailangan i-prioritize when it comes to environmental protection ng mga policies involved. Yan. So, ito lang yung mga nakita namin na ang tungtungan ng mga susunod ng mga gawain para ma-ensure na uh, hindi nasisira ang environment at pinagpapalit natin yun over economic benefits na unfortunately with the recent events in flood control project, ang daming parang nasasayang. Imagine yung flood control project, yun na yung dry stock na nakukuha nila sa Humonghon. At pinaghirapan namin yun. Pinagsakripisyahan ng mga tao yun. And pinaghati-hatian lang. So, these are the recommendations na nakikita, especially corporate accountability. Dahil minsan, dahil sa layo namin, ang layo namin sa mga regulating agencies,
There are tendencies for the mining companies to be lax, to be abusive. Yun ang kailangan pag-aral. Yes, so our team, our partners, uh, our firm and our stand that environmental protection, uh, destruction ng environment, at marami pang mga rights na violate when there is mining activity, ay kailangan talagang masinti ng pag-aral. Sabi nga ni Father, ang Unofficial Action Director, there is no middle ground when it comes to mining. Kasi may irreversible impact talaga sa environment, sa mga tao, sa cultural uh, aspect ng community. Hindi na siya mababalik pag nasisira na. And our government is trying to say na there is a need to balance uh, economic gain over environmental protection. But with our experience in Humonhon Island, feeling namin mas malaki yung nawawala kasi sa nag-gain natin over the mining activities in the world. And there is hope. We have seen many changes as to the policies that are being implemented now in the mining sector. There is a call for investigation sa mga mining activities na pinipost ng aming law representative, ng aming congressman. It's a good start na ma-review ang mga EIA ng mga mining companies with the involvement of the community. Nakasama sa usap yung mga tao. Kasi iba, nangyayari kung sila lang sa taas ang nag-iisip. Maraming kailangan i-consider community displacement, biodiversity loss, loss of livelihood, yung impact ng climate change, lahat yung ginagawa dapat ba yung kinikita natin, yung taxes, paglilinas, i-compensate yung mga mangyayari over biodiversity loss, over impact of climate change, mga bagyo, hanggang ulan, drought, wala ng tubig, pagkakasip ng mga menu. So ganun sana tinitingnan na tinitimbang yung desisyon na ipagpatuloy ang pagdino. Kaya gusto ko heard in our partners na continuously opposing uh, mining activities and no applications of mining in Baila. Programa po na ginawa, may partner po dahil kaya many more para tulungan ng community to really go back na na mas sustainable way na yung paggamit ng resources. Pinagyan yung sustainable agriculture, resource conservation management, pag-aaral sa climate change impact, the DRRM, yung mining campaign, capacitating the community, capacitating the local government units, the rights of nature, framework. Sinakot ito, pagpapalakas sa komunidad para alam nila kung paano nila i-assert ang karapatan kung paano natin i-engage sa ating mga duty bearers na i-ensure yung protection ng rights ng mga tao and rights ng environment. Okay. So, ito na nga mga project na implement island. So, ito na ay para sa pagpapalakas ng community, pagbibigay sa kanila ng bagong perspective na hindi lang pagmumuna ang pwedeng pagkakita dito sa livelihood ng mga tao. Sige po, next na lang po ulit.
yung pinaka-importante, ano, sa water sources, isa sa pinaka-importante programang ginagawa ngayon, yung pag-ensure na yung mga water sources ng community, especially those barangays that have presence of active mining operations. In-ensure talaga na hindi nila yung mga water sources. Yan. Actually po, matulungan po kami na na-save ang aming island at na-save po ang nag-iisang tahanan namin, ang aming hamunho. Yan. Maraming salamat po sa pagkikinig. Okay, sige. Thank you so much. Yes, Carmi, yung Homonhon, the historical site of Magellan Landing in the Philippines. Ang sabi nga, fish capital of our country. Talagang rich in biodiversity. And now we see what mining can do. Grabe, no? Lahat ng mga resources nila nasisira, naapektuhan ng mga livelihood ng mga residents doon, mga kabataan, naapektuhan din sa mining dust. Nako, grabe talaga. So, dapat siguro ang government should start thinking, pwede ba ang mining sa small islands natin? At talagang, um, ito ba ay talagang tunay na livelihood? Or talagang destructive masyado para sa small islands natin? This is something that we really should think about, no? Sayang, ang ganda-ganda ng Homonhon Island historical, and yet we allow this to happen. Because, in fact, it's not the only source of income. Uso ngayon yung mga nature-based solutions which madaming pwedeng livelihood programs that can come out from it. So talagang kailangan isipin na natin, no? Yung ating thoughts on development, kailangan ng palitan. We should, at saka sinabi nga, consultation is very important with the community. So, nako Carmi, our hearts are with you and we will hope and pray and continue to advocate. Talagang sana maalis na yung mining dyan sa island ninyo.